Hey guys, sa mga hindi pa po nakakapag-decide dyan kung anong smartphone po ang bibili nyo. Ito pa po 5 smartphone na abangan po natin ngayong May 2025. Una dyan guys, ang Xiaomi Phone 2 Pro. Pwede na po kayo mag-pre-order ng smartphone na to sa may Digital Walker, saka po sa may Beyond the Box. Sa may online po nila, saka po sa mga mall po na mga malalapit sa atin. At makakakuha po tayo dyan guys ng freebies na 65 watts na gun charger, saka po yung lanyard na ilalagay po natin dito sa may Xiaomi Phone 2 Pro. Maganda na po ang phone na to kung gusto po natin ng modular na smartphone. Dahil pwede po tayo makapaglagay ng extra lens sa kanya. At mag-safe na rin. Kilala niyo na po ang nating software. Maganda po talaga yan. Saka maganda na rin po yung kanyang camera dito. Dahil kung processor po ang titingnan natin, baka mabitin po kayo sa may Dimensity 7305 na processor para sa may 16.5 po na kanyang SRP. Dahil yung Xiaomi Phone 1 at yung Xiaomi Phone 2 Pro, is same processor lang po sila. Pero mas mura na po kayo ng Xiaomi Phone 1 na nasa around 11K na lang po yung presyo. Pero ang malaki pong upgrade ng smartphone na to syempre is yung kanyang camera. Dahil meron na po siyang additional na 50 megapixel na telephoto lens dyan na wala po yung sa may Xiaomi Phone 1. Sunod po guys ang iQOO Z10 series. Tatlong version pa lang po yung available sa kanya ngayon. Yung iQOO Z10X, iQOO Z10 Turbo, at yung iQOO Z10 Turbo Pro 5G. Ang maganda po sa tatlong version po niya ng iQOO Z10 is lahat po sila is napakataas na ng battery. Naabot na po ng 7,000 mAh siya battery. Kaya kung nag-iipon pa lang po kayo, kung nagbabalak pa lang po kayo bumili ng isang gaming phone, syempre mas magandang gaming phone po yung makuha natin. Dapat po yung meron ng mataas sa battery din. Pero alam niyo naman na guys, ang iQOO Z10, China ROM lang po siya at wala po siyang global release sa atin. At wala namang problema dyan guys. Maglalagay po ako ng link sa comment section, saka po dyan sa may mismong video natin para po hindi tayo ma-scam at maka-order po tayo ng legit. Kung balak po natin umorder ng mga smartphone na yan. Si Tecno Pova 7 series guys, malapit na rin po yan. Dahil nilabas na nga po ni Tecno yung Tecno Camon 40 series nila. Ito yung ating first look sa magiging design po ng Pova 7 ngayon. Wala pang malinaw na design sa kanya. Pero ang malinaw dito is yung magiging forma po ng kanyang camera. Dahil meron po siyang triangle na camera module. Ayon po dyan sa mga leak render photo ng mga Pova 7 ngayon. Laging nasa budget segment lang po guys ang Pova 7 series. At sana bigyan na po tayo ni Tecno ng mid-range siya Pova 7. Yung meron pong mataas sa battery. Saka po malakas sa processor. I think magandang combination yun. Hindi yung bibigyan nga po tayo ni Tecno ng mataas sa battery. Kasi yung processor naman po nila is Helio G100 pa rin. Dahil mula Tecno Pova 4 na merong Helio G99 hanggang dito po sa may Tecno Pova 6. Baka nga guys sumabot pa ng Tecno Pova 7, ang magiging processor pa rin po nila is Helio G100 pa rin. Hintayin na lang po natin sa mga susunod na linggo yan at sigurado magiging official na rin po yan at i-update ko rin po kayo. Isa pang hinihintay ng karamihan sa atin, isang Infinix GT30 Pro. Ayon sa mga leaks po na nakikita ko, mukhang ganito po ang magiging camera setup ng smartphone na yan. Naka-dual camera lang po siya, pero yung magiging design po niya sa likod is hindi pa po pinapakita ni Infinix. Pero ang malinaw po dito guys, yung processor po ng Infinix Note 50 Pro Plus 5G is same processor po sila ng Infinix GT30 Pro ngayon. Ang hindi lang malinaw dito guys is kung magiging magkano po ulit yung magiging SRP na yan. Dahil ang SRP po ng last year model na GT20 Pro is 16,000 po siya. I hope guys, itong GT30 Pro is 16,000 pa rin po siya. Ang hindi ko lang maintindihan guys, parang tatlong version po yata yung ilalabas ni Infinix ng GT series po nila ngayon. Una po dyan ang GT30 5G na meron Dimensity 7300 5G. Meron po siyang 12GB RAM, 52 mAh siya battery, 45 watts sa charger, saka 144Hz sa refresh rate. Then ang Pro version naman na meron Dimensity 8350 5G at mas high-end na display, saka naka UFS 4.0 pa na storage. At pangatlo guys, yung GT tablet naman. Yan daw po guys ang tatlong version ng GT series ngayon. Ewan ko lang po kung ilalabas sa atin ni Infinix yan. Pero isa lang ang malinaw. Malinaw po na ilalabas sa atin ng Pro version. Pero feeling ko baka ilabas din po ni Infinix yung GT30 5G lang, yung hindi po Pro version. Dahil same processor po siya, yung GT30. Saka po yung Tecno Camon 40 Pro 5G, same processor po silang ganyan. Abangan na lang po natin yan sa mga susunod na linggo. Pagka po available yun po yung kanyang design, saka po yung kanilang full specs. Pero itong panglimang smartphone natin guys, ito official na po siya. At pero na po siyang official specs. At pwede na rin po tayo mag-order ng smartphone na yan. Ito pong si Redmi Turbo 4 Pro, aka Poco F7. Naka-Snapdragon 8S Gen 4 siya na processor. At higit 7,000 mAh siya battery. Wait nyo na lang po guys sa magiging review natin sa may smartphone na yan. Dahil hinihintay ko na lang po siya. Dahil naka-order na rin po ako niyan.
Kaya make sure na nakasubscribe ka para pagka po meron tayong available na upload niyan, makita nyo po agad. Pero kung gusto nyo na pong umorder ng Redmi Turbo 4 Pro, maglalagay po ako ng link dyan para po maka-order na po kayo agad. Saka kung pansin nyo po pala yung ibang mga video natin dyan guys, meron na po tayong link sa may baba ng title. At may makukuha pa po tayong malaking discount pagka ginamit nyo po yung link dyan sa may baba ng title natin. For example po guys, gusto nyo pong umorder ng Tecno Camon Forte Premier. Pindutin nyo lang po itong more at lalabas po yung ating link dyan. Tingnan nyo guys, magiging magkano po yung presyo ng smartphone na yan. Yan po siya guys, magiging 16,999 lang po siya. Napakalaki po na makukuha natin discount pagka po ginamit nyo po yung link na inilalagay ko po dyan sa mga bawat video po natin. Halos lahat po ng mga video na yan guys, sa mga bagong upload ko is meron na po mga link dyan. Ayan Infinix Note 15 Pro Plus, meron din po tayong link dyan. At napakalaki din po ng discount na makukuha natin. Papatak lang po siya guys ng kulang 15,000. I think sobrang panalo po niyan. Pero kung magre-rekta po kayo sa TikTok, sa Lazada, or sa may Shopee, hindi nyo po makukuha yung ganyang kalaki ng discount. Makukuha nyo po siya ng almost SRP. Lalo po kung wala po tayong voucher dyan. Kaya kung gusto nyo po makatipid sa mga smartphone po na bibili nyo ngayon, try nyo po i-consider yung mga nilalagay ko po mga link dyan sa mga review po natin ng mga smartphone. Para po sa mga discount, para di rin po tayo maka-order ng hindi legit. Yan guys, subukan nyo nilang po kung gusto nyo pong umorder ng mga smartphone ngayon. At makakakuha po tayo ng malaking discount sa kanya. Yun muna guys yung mabilis na video natin sa mga paparating na mga smartphone. Comment na lang po kayo dyan guys kung alin ba ang mga hihintayin nyo para po meron akong idea. Palig na lang po yung video natin. Thanks for watching.